Kagawadi Cardinal po ang opinyador ng bayan sa programang Confront on the Spot. Saglit lamang po natin na talakayin yung kaganapan nangyari noong Huwebes, no, na merong grupong tumungo sa Kamara na kung saan talagang ang kanilang pagpa-file ng impeachment complaint para kay BBM ay hindi tinanggap, no? Sino-sino ba yung mga ang mga kagalang-galang na tumungo doon? Siyempre, 'di ba? Ito yung isang magigiting, no, na talagang ang mga taong pong ito ang problema ng taong bayan ay talagang sinabi sa kanila ang grupo. Kasi nga sa laki ng problema na dinadanas ng ating bansa, lalo na itong pag-iimbestiga ng flood control project na masyadong maanomalya. Yung pag-iimbestiga ng ICI, di ba? Kamusta na? Ano na nangyari? Nawala. Ngayon, ang pag-iimbestiga rin ng Blue Ribbon Committee na kung saan una ang humawak nito ay si Senador Dante Marcoleta. Maayos, maganda. Sa loob lamang 2 linggo sa kanyang pag-iimbestiga, meron tayong nakikitang napipintong patungo na ron, no? Sa pamagitan ng isa nating testigo na si Orly Guteza, na kung saan talagang masasambit niya, may sinabi na siyang pangalan doon, di ba? Ang pagdadala ng mga basura, mga maletang basura dadalhin doon. Di ba? Sinabi niya, detalyado ang mga sinambit na mga pahayag ni Sergeant Orly Guteza. Ngayon, yung tanong, nasaan ba ngayon? Yung witness na yon, nagtago o tinago or merong pumipigil para hindi na naman humarap, no, sa pag-iimbestiga. Sayang po, no, napaganda po ang mga pinahayag ni Orly Guteza. Ngayon, tutungo tayo dito sa Kamara, no? Sino ba ang tumungo rito sa Kamara nito? Sa pangunguna po ni Manong Chavit Singson, Attorney Paras, Attorney Topacio, Attorney Harold Respicio, no? Attorney Manny Mike Defensor, no? At meron pa pong mga iba. Bakit po sila tumungo doon? Yun nga po, yung mga hinaing, no? Yung mga sigaw ng mga taong bayan, no? Na dapat sana na meron ng resulta yung pag-iimbestiga sa flood control. Wala, paikot-ikot lamang. Kaya ito, at pinag-ipon-ipon yung mga sigaw, humihingi ng mga katarungan ng mga ng taong bayan kasi nga napakalaki ng perang nasasayang lamang sa natungo lamang sa naturang projects dito flood control. Pero wala naman nangyari. Sobrang ang laki po ng pera na nawala, no? Sa totoo lamang po, hindi naman po mahirap ang bayan natin, di ba? Nakikita niyo naman ang ating mga national budget, lalo na ngayon ang budget natin ngayong taon na ito ay, kung hindi ako nagkakamali, 6.7 trilyon. Sana naman po magamit ito ng maayos na magandang mga proyekto. Ngayon, nagbinigay nila yung pagpapile ng impeachment complaint dito sa Kamara. Nadatnan nila ron yung deputy, no? Sir, bakit hindi niyo po tinanggap? Ayon kay deputy na wala raw ang kanyang bossing, ang Secretary General ng Kamara nasa Taiwan. Wala laman yan. Itatanong niyo kung talaga yung nung araw ng Huwebes na yon, yung Secretary General ng Kamara ay talagang nasa Taiwan. Tila baga bilang isang sambayan ng Pilipino, kung ordinaryong tao lamang siguro tumungo dyan, lalo siguro baka hindi niyo pansinin. Lalo na mga tumungo dyan yan magpa-files pa lang ng impeachment complaint, no? Dadaan pa naman sa proseso yun. Para tila bagang takot na takot kayo
na hindi nyo tinanggap, Mr. Deputy? O baka naman siguro, baka ito rin kaysa Makabayan Black, no? Hindi nyo rin tinanggap. Yan bang ang inyong desisyon makatao po ba? Nasa batas ba ang inyong hindi pagtanggap na yan? Wala ba ang karapatan ang taong bayan na kung saan ang pamamalakad ng gobyerno ay wala na po sa maayos na pamamalakad ng gobyerno kung ito man ay mayroong puna sa mga kaganapan nangyayari dito? Wala na ba ang karapatan ng mga taong bayan na magreklamo sa inyong tanggapan? Bakit nariyan pa kayo? O baka naman meron naman isang grupo na tumungo dyan na magpapile din ng impeachment na complaint dyan. Ikino-complain naman nila, halimbawa si BP Sara. O baka naman mabilis pa sa alas 4 ni-receive nyo na yan, baka pinagkape nyo pa. Samantalang yung mga taong tumungo dyan, hindi nyo mo malang pinaupo. Hindi nyo malang kinausap na wala parang nagmamadali ka talaga makipag-usap sa kanila Yung Makabayan Black, anong ginawa ninyo? Di ba? Ito rin, itong grupong ito. Sina Atty. Topacio, sina Atty. Harold, Atty. Paras, Atty. Manny, Mike Defensor, anong ginawa mo? Nakita mo lang mga tao na yan hindi ibig sabihin yung pinag-uusapan dito mga Duterte, hindi pinag-uusapan dito yung kaganapan nangyayari sa ating gobyerno. Ang pananaw dito ng mga taong bayan, ang pamamalakad ng gobyerno. Dahil ang tinatalakay dito, ang pinag-uusapan, yung korupsyon na walang nangyayari sa pag-imbestiga. Isa rin yan, pinapile ng reklamo diyan sa naturang mga dokumento na binibigay sa inyo. Dapat tinanggap nyo, Mr. Deputy. Tila bagang doon pa lang halatang halata na po kayo masyado, Mr. Deputy. Sana bilang kayo isa ring lingkod bayan na kayo rin pinasusweldo ng taong bayan, dapat tinanggap nyo yung impeachment complaint ang dinala riyan. Hindi po naaayon sa batas ang inyong pong ginawa. Hindi po maganda. Kahit mga ordinaryong tao lamang po ang inyong ginawa nasasabi sa inyo na maraming umiiling. Lalo na palang ito, magpapile ka pa lang ng reklamo mo. Doon pa lang hindi nyo na tinatanggap. Masyado po yata kayong merong pinoprotektahan, Mr. Deputy. Maraming salamat po ang inyong lingkod, Kagodi Cardal, ang opinador ng bayan sa programang Kompron on the Spot. Maraming salamat po.